kamusta po kayo bilang driver po sa pagtaas ng presyo ng langis po? Grabe, naghihirap. Halos hindi mo kami makakain, eh. Anong masasabi niyo? Eh, wala pa kaming minsan hindi kami makapag-uwi ng pambayad sa bahay, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, ayun. Pero magkano po inauwi niyo, sir? Kagabi inuwi ko 300, eh. Kasya ba yan sa isang pamilya? Napapagkasa niyo naman, sir. Eh, pambayad lang ng bahay yun. Ka binawasan mo hindi ka na nakatira dun sa bahay na yun. Baka palayasin ka na ng may-ari. Gano'n ang hirap ngayon. Pero dati, sir, magkano po yung kinikita niyo po? Dati nakauwi kami ng 1,000, 100, gano'n. Ngayon grabe ang hirap. Kasi kalahati ang tinaas ng gas. So, kinuha sa amin yan ng kalahati na yan. Halimbawa, nagkakarga kami dati ng 300, ngayon 600 na. So, at tapos mahirap na yung biyahe, parang ayaw na sumasakay ng tao, eh. Ayaw nang lumabas ng bahay. Ilang driver, sir, kung may bibigyan kayo pagkakataong manawagan sa gobyerno po, ano po yung sasabihin niyo, sir? Sa gobyerno. Dapat yung petrol, kunin na nila para sila na lang mag-manage nung petrol para mas mura. 'Di ba? Mas mura ang gas pagka sila ang nagma-manage. Bibenta nila ng mura. Kawawa talaga yung mga driver. Ito, doon ako kumikita. Halos mas malaki yung nauwi sa diesel kaysa sa natitira sa akin. Kaya sobrang hirap ngayon ng pagbiyahe. Marami na nga kaming kasama ngayon. Huminto po. Hindi na bumibiyahe. Magkano po inauwi niyo po ngayon? Ngayon, hindi pa alam. Kahapon biniyahe ko. Nag-umpisa ako ng alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Natural lang ako ng 230. 230? Oo. Kung pay po dati, magkano po dati? Dati dito. Pero libo kami. Natutira kami ng mga 1.5 ganyan dati. Mababa na 1,000. Hindi pa ganun kahaba ang biyahe namin. Hindi pa ganun oras ang nahabag namin noon. Ngayon talagang sagad-sagad na ang biyahe namin. Swerte mo makakurondok ka. Sir, kung bibigyan kayo ng pagkakataong manawagan sa gobyerno, ito yung sabihin niyo. Ito po marami nang nananawagan. Hindi naman pinakikinggan. Yun ngang piso na dagdag hindi pa nila pinagbigyan. Tapos yung tat nga ayaw pang tanggalin yung bat ng receipt. Kaya ano pa ipapanawagan namin, napakarami nang nananawagan sa Pangulo natin. Pero wala namang meron nga binigay na ayuda. Yung ayuda na yun, totoo lang, 2 araw lang namin gagamitin sa station, ubos na yun. Kulang pa Malaking tulong din kasi kahit papaano natulungan kami sa 5,000 na yun. Pero hindi sapat para sa mga driver na ganun lang ano natin. Kung hinahanap natin, panghabang mabigat yung sitwasyon natin ngayon na hinaharap natin. Dapat yung Pero po yung 200 po, kulang na kulang po yung sweldo. kulang talaga. Yung 1.5 naging 300 na lang dati. Sa malang loob namin. Ewan ko, ito tanongin niyo iba. Para, hindi, lahat naman halos kami talagang isang namin Pero yung 200 tay, hindi po talaga yun kasya tay. Hindi, pagkano Kulang na bilihin. Matataas yung mga bilihin ngayon tay. Oo. Lahat ng bilihin ngayon mataas. Taas po. Ilan po anak niya, tay?
Apat? Mga nag-aaral po yun tayo. Hindi nga eh. Hindi na nakapag-aral. Eh. Dati nag-aaral eh. Ngayon, hindi na nakapag-aral. Gawa nung paano mapag-aaral eh. Kang ano nga lang eh. Kulang pa. Paano niyo po pinagkakasya yung 200 ngayon tayo? Pwede titipirin na lang. Itipid na lang kung paano ano abutin. Ewan ko iba dyan. Kung ano nang, yung iba kasi marami na huminto sa amin eh. Pero kayo tayo, patuloy pa din tayo. Tuloy pa rin. Ay, grabe. Doble. May katulad dati na kahit na paano kumikita. Ngayon, wala talaga eh. Halos napunta lang sa basic. Eh, wala na kayong binigay nila na ayuda mo sa mga. Saka yung pagtaas ng pamasahe, ano pa eh. Yung ginawi, pati sa na alam niya. Teta pa paano sana. Makakatulong kahit pa na. Magkano po yung nauwi niyo po ngayon? Compare Ay. dati po. Ay, malaki. Malaki. Dati nakakawin kami ng ano nung bumababa pa, nakakasipit kami. Ngayon talaga halos talagang hirap kalat. 300, ganyan. Medyo mababa yung oras mo. Depende pa yung sa oras. Kung ilang driver. Ano. Sir, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, sir, na manawagan sa gobyerno, ano po yung Ay, sabihin dapat niyo po? talaga na dapat tingnan naman kami kasi minsan nagbalsada kami sa meeting tapos sabi nga nila lang nang dapat sa wita yung mga patient Okay lang naman. Ay, grabe. Super. Dahil sa sobrang taas ng diesel. Sinusurrender ko na nga itong jeep na to kanina. Ayaw lang pumayag nung amo ko eh. Uuwi na lang sana ako ng probinsya eh. Sobrang taas ng diesel. Sipin mo yung dating 600 na kinakarga ko hanggang gabi na yun paggarahe ko. Ngayon, 2001 ang nagiging konsumo ko. Magkano na lang nauuwi mo, sir? Kaya nga ako nadadala ng bumiyahe kasi nung Biyernes saka Sabado ang kinita ko na lang 250. Hindi na talaga kaya. Sabi naman nung amo ko, di binawasan na lang niya yung boundary para wag lang ako umalis, wag ko lang iwan yung jeep kasi walang driver. Magkano po pala boundary niyo, sir? Dati 700. Ngayon, ginawa na lang yung amo ko na 400. Nakatulong naman po. Susubukan pa kung anong magiging bukas. Susubukan ko kasi fuller ko din ko ngayon kaya hindi ko napagbiyahe. Kung may mensahe kayo sa gobyerno, sir, panawagan. Sa gobyerno, dapat aksyonan naman nila yung sobrang taas ng diesel ng presyo ng ating mga petrolyo. Kasi talaga hindi na kaya ng mga driver na katulad lang namin na nakikiboundaryan. Hindi na talaga kaya. Kasi noon, pag tumaas ang diesel natin at langis, nung hindi panahon ni BBM, agad na magtataas ng pamasahin, aaksyonan. Bakit ngayon triple na ang itinaas ng presyo ng ating diesel? Yung pinayagan ng LTFRB ng magdagdag ng pamasahin na piso, hinarang pa ni BBM. Kaya sana naman, maaksyonan nila ng gobyerno. Kasi hindi na biro-biro ito. Mas mabuti pa nung pandemic. Kaysa sa ngayon, nung pandemic, kahit walang trabaho yung mga tao, nakakakain dahil nabibigyan ng gobyerno ng ayuda, ng pagkain. Ngayon, kahit magtrabaho ang tao, nahihirapan dahil sa sobrang taas ng diesel. Yun lang. Apektado. Dati kumikita kami ng 1,000, ngayon na lang. 500 na lang. Minsan di pa. O,
Magkano na lang po, sir, yung na uuwi niyo po? 500 mababa. Hindi. Oo. Pinakamataas na yung 500. Hindi. Kasi pag dati, halimbawa, mag-ugros ka ng 3,000, nagdi-diesel ka ng 1,300, gano'n, 1,300. So, yun ang tira mo, ipapundi rin mo ba? May isipra, gano'n na naman. Pareho pa rin po ba yung biyahe niyo sa dati? Ngayon? Iba na. Hindi na. Oo. Iba, malaking diferensya. Kung ano sir, bibigyan kayo ng pagkakataon ng manawagan sa gobyerno. Ay, Iba pa ang diesel. natural, ibaba ang diesel. Kung hindi man nila kaya ibaba yung diesel, itaas yung pamasahe. Una, itatas lang ano. Kasi sa akin kasi, pinapaalas kasi ng gobyerno yung consumer. Sobra talagang hirap. Kumikita na lang kami ng minsan 200, 450, ganyan. Kasi krudo ko na ngayon, katulad ko ngayon, ang krudo ko, 2,000 na eh. Wala ko boundary. Paano niyo po napagkakasya yung 200, sir? Adi, bigay-bigay ng mga anak ko. Anak niyo po. Pero dati po, magkano po yung kinikita niyo po? Nung ang diesel, 51 o 52, ang 1 litro, nakita pa kami ng 1,500, 2,000, ganyan. Pero sa ngayon, wala din talaga. Pero kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, sir, manawagan sa gobyerno. Adi, wala din siguro gawa ng gobyerno, ano, kasi wala na, parang wala na rin sa atin. Bali, pinababayaan na tayo ng Pilipino. Yun lang po. Mahirap na talaga ang biyahe. Dumadaig na rin kami talaga sa ano natin sa gobyerno na sana bigay naman yung taas ng pamasahe. At wala nga sobrang mahirap na. 300, 400 na nga lang talagang kinikita ng mga driver. Yung iba nag-uwian na lang sa probinsya. Gusto ko na rin umuwi. Kung hindi lang yung gusto ko na rin umuwi sana kasi pag umabot pa lang mga 170 yan, baka may kinita na lilit. Wala nang walang kinikita talaga. Mag-uupa ka pa ng bahay, may pagkain. Hindi, tubig, wala na. Maganda mag-upa. Kaya hindi na ako mag-uupa kasi tatapusin ko na lang yung inupahan kong bayan. Wala na, hindi na kaya eh. Pagkain na lang, kulang pa rin eh. Pero dati, sir, magkano po yung kinikita Talaga niyo? kumikita kami 1,000. Mababa din namin 1,000, 1,500, ganun pag nakaswift sa biyahe. Hindi nabababa sa 1,000 kita namin dati. Ngayon talaga, 300, 400 talaga. Malas na 200. Paano niyo pinagkakasya yun sir? Wala ma'am, ano lang. Minsan muutang na lang. Wala pang kustos lang. Sana'y patawarin ko siya. Wala may pang araw-araw lang na ano. Yes, paano pag nagsabay yung bahay, kuryente, tubig, wala na, hindi ka na Kaya dapat may bigay din ng gobyerno natin nihiling na pamatay. Umalis na kayo? Pagod Para na? madagdagan din naman ang kita namin kahit papaano. Hirap talaga. Dami ng sumubok. Pero kung bibigyan po kayo ng pagkakataon manawagan sa gobyerno, sir, ano sabihin niyo po? Pinapanawagan ko nga sa mahal nating Pangulo na sana ibigay yung dagdag kahit piso lang sana. Malaking bagay din kasi sa amin yun kahit piso. At kung dan din madadagdag kasi yun sa amin. Talagang kung di maka 600 o 700 dito isang araw, pwede na rin kahit wala. Kahit may dagdag ng Pangulo natin sana yung piningin piso. Yung bagay sa amin driver. Grabe na talaga kasi kunti na lang kinikita eh. Halos 100 na yung taas ng diesel sa 1 litro eh. Simula nung nagkagera. Kaya apektado talaga, kunti na lang naiuwi. Magkano po ang Minsan 500. Kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon sir, ano po yung panawagan niyo sa gobyerno po? Siguro iba yung bumalik sa dating presyo yung diesel para bumalik din yung dating kita kasi talagang nagtsatsaga na lang kami sa biyahe. Kahit kunti na lang ang visa para kahit pa paano yung mga pasahero meron pa rin silang
Sariling jeepney ba to, sir? Or Ano, nakikiboundary lang. magkano yung boundary niyo, sir? Ano, dating 1,000 to. Pero nung tumaas ang diesel, 800 na. Binawasan po nung operator. Kasi hindi rin kaya pag hindi bawasan. Kung lang mapupunta sa diesel talaga. Ay hirap na po sa kuwan. Sa pamasada namin, ang kinikita namin ay napunta na sa Kurodo. Halos wala na kaming inuuwi para sa pamilya namin. Pero magkano po yung inuuwi niyo, sir? Ngayon po. Sa ngayon, may minsan 300, 200, mga ganun lang. Sir, paano niyo po yung nagpapagkasya, sir? Eh, walang magagawa. Kaysa nanatili sa bahay na kuwan. Napunta na sa Kurodo yung kinikita namin. Eh, pag titigil naman kami, wala naman kawawa na yung mga pasahero dito. Pero dati, sir, magkano po yung kinikita niyo po? Kumikita rin kami ng 1,000 minsan. Kaya napunta nga sa Kurodo yung dapat na iuwi namin. Hindi na namin maiuwi kasi hindi naman pwede na hindi kami magkarga ng Kurodo. Kung bibigyan kayo, sir, ng pagkakataong manawagan sa gobyerno, sir, ano pa yung sasabihin niyo po? Ay, ang masasabi ko lang dyan, dapat maibalik sa normal yung presyo ng Kurodo. Kasi ang mahihirap lang, kawawa talaga. Lalo naghihirap. Eh, gaya ko, nagbabawas nga ng boundary, kaya lang hindi pa rin sapat. Kasi ang koleksyon namin sa pamasahe, hindi sapat pang Kurodo eh. Ang koleksyon namin sa pamasahe, yun ay sapat lang sa 80 ang 1 liter. Eh ngayon eh, triple na eh. Kaya wala magagawa kasi kuwan lang tayo eh. Mamamayan lang tayo eh. Wala tayong magagawa sa gobyerno. Ay ano po eh, apektado po kami lahat sa ano, dahil sa pagtaas ng gasolina. Wala na kaming kinikita ngayon, napupunta lang doon sa gasolina namin. Magkano po yung nauuwi niyo po ngayon, sir? Yung nakaraan po, yung bumiyaya ko yun, panggastos lang talaga. 300, 200, ganun. Pero dati, sir, magkano po? Nakakaano lang din kami, 800, 900 din. Tumaas na ngayon. Doon na rin napupunta yung mga kinikita namin talaga. Paano niyo po yun pinagkakasya, sir? Yung kita niyo ngayon, sir? Wala, budget na lang talaga. Magkano lang siya sobra namin. Yun. Budgetin na lang sa pang-araw-araw na kailangan. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, sir, manawagan sa gobyerno po, ano po yung sasabihin niyo, sir? Ibaba po yung yung size tax na ba tinatawag na? Para bumaba po yung petrolyo. Diesel. Wala po eh. Wala na pong kinikita. Apektado po ba kayo, sir? Natitira na lang kada araw. Dati-dati, sumusobra pa ng mga 1,000 ngayon. Naiuwi na lang. 300, 200. Paano niyo yung pinagkakasya, sir? Minsan, hindi na nga nag-aalmusal. Minsan, almusal tanghalian na. Sabay na. Ganun. Tapos yung sumusobra, panggabihan na. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataong manawagan sa gobyerno po, ano po yung sabihin niyo, sir? Sana ibaba na yung taas ng diesel. O kaya kahit dagdag pamasahe lang, okay lang. Dinagdagan nga ng piso inurong naman eh. Yun lang po. Tay, ilang taon na po kayo, Tay? Ilang taon na po kayo? 73, 73 po? Kamusta po kayo, Tay? Bilang driver po sa pagtaas po ng langit. Tama-tama na po ba? Apektado po ba kayo, sir? Apektado kayo sa pagtaas ng langit? Sa ato, walang tinda eh. Yung tinibita.
Yes, Kawawa yung mga pamilya namin. Gutom na. Kami kanila sila. Magkano po yung kinikita niyo po? Hindi wala nga eh. Sato. Wala, sir. Kita. Pag humangit at wala. Pero dati, sir, magkano yung nauwi mo? Kasi may natin. Wala. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, sir, manawagan sa gobyerno. Ano po yung sabihin niyo po? Tinataas nga ng mamantay. Gandun pa. Dot na lang po ito. Lahat. Natutak. Pero nagkakasya naman po yung kita niyo po ngayon sa... Wala mga nag-restriction. But, uwi na natin din siya. Kasi hirap ang buhay din, no? Hirap ang buhay. Hindi ay makabuhay ng pamilya. Ang aming kasamaan, umuwi na eh. Kamusta po kayo bilang driver po sa pagtaas po ng langis po? Ako po, laki yung hirap sa amin. Kasi yun na lang inuwi namin. Tama lang pang ulam. Hindi na kami nakakapis ng karne. Yun lang. Pero magkano pa yung nauwi niyo, sir? Compare dati po. Noong una, 500. Ngayon, mga 300 na lang, 4. Ganyan. Hiran lang kami makakapas na daan. Paano niyo po yung napapagtaas? Unang-una, matraffic. Traffic. Pangalawa, yun nga. Ano natin, gas natin tumaas. Yun na lang. Sir, kung bibigyan po kayo ng pagkakataong manawagan sa gobyerno po, kaya pa yung Yun sabi lang, mo, sana sir. naman bigyan naman nila kami ng transport na katulad sa amin. Dapat bigyan naman nila kami. Pero yung mga ano nila sa amin, salamat. Kung wala, salamat din. Yun na kami. Wala kami magagawa eh. Okay, yun lang Malaki. Kasi yung kita namin, nabawasan eh. Gano'n na lang po pala kinikita nyo ngayon. Maliit na lang, pamalengke na lang. Mga magkano. Siguro nasa mga 300, 400 ganyan. Sa isang araw. Dati po pala magkano. malaki. Nasa mga 900. Malaki, kalahati ang nawala eh. Dahil kung ibigyan po kayo ng pagkakataon po, ano po yung panawagan niyo sa gobyerno? Sana bumaba na yung presyo ng crudo natin, yung gas. Bumaba. Gawa nila ng paraan. Kasi kawawa yung mga driver eh. Walang gaano kinikita. Napupunta sa gas. Yung punta namin. Ilan po kayong pinapakain niyo sa pamilya tayo? Ito na lang ang anak ko. Yung anak ko na lang, isa. Saka yung apo ko. Yun na lang. Ano po kayo ka-apektado sa krisis sa langis po? Ay, sobrang apektado, ma'am. Kasi wala na po halos may uwi. Minsan, mga 200 lang natitira. Napupunta po lahat sa diesel. Magkano po yung nauwi niyo po compared to dati? Minsan, ma'am, ngayon, nasa pinakamataas po, na 200 po, ganun. Dati po. Minsan, nakakawin minsan 700, 800, ganyan. Sir, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon po, paano po yung panawagan niyo po sa gobyerno? Sana, ma'am, yung sinasabi po nila, yung bawasan po sana yung excise tax at para bumaba po sana yung diesel, gasolina. Alang, hindi yan po ata makagawa nila. Parang wala po ang nagbibigyan natin eh. Parang pinapabayaan ng ganun. Yun lang po, ma'am. Grabe, protect namin. Grabe. Wala na kaming kliyente namin. Compare dati po, sir, magkano po yung nauwi mo po? Kapag ba naman yun, pwede naman sa ngayon, ganyan. Ngayon, 200. 200, sir. Ito minsan interest. Ito. Sir, kung bibigyan kayo ng pagkakataon po na manawagan sa gobyerno, ano po yung benefit po? Sige yan. Managawa yung
Hindi naman niya kaya yung na kababae nyo nun eh. Hindi kaya yung slavery. Hindi kaya, kababae lang siya ang dati. Hindi lang sila nakakapong natutunan. Tungkol sa gera kasi yun. At hindi ba tabi sa gera? Wala, hindi mo ba